Sa video ito guys, mag-share na naman ako sa inyo guys regarding sa kung bakit hindi tayo dapat nag-share ng mga achievement natin sa buhay. Kasi guys, base sa aking experience guys, hindi talaga maganda na sinishare natin lahat yung mga achievement natin guys, kung ano yung mga napagtagumpayan natin sa buhay. Kasi lalo na sa social media guys, hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao talaga na hindi masaya sa achievement natin guys, kung ano man yung mga success natin sa buhay. Mayroon talaga mga tao na hindi sila natutuwa kasi sabi nga, we can't please everybody, di ba? Kaya kahit paano guys, kahit pa yan ay kamag-anak nyo, kahit pa yan ay kapatid nyo o mga kaibigan niya, kung mga toxic yan guys, mayroon talaga dyan na hindi natutuwa sa mga achievement nyo. Yung may masasabi at may masasabi talaga sila sa inyo guys, kasi hindi mo maiwasan sa tao na halimbawang nakikita nila yung kapwa nila na parang nagtatagumpay na sa buhay, umaangat, hindi talaga maiiwasan yung naiinggit at saka yung mga nagsiselos. Kasi nga sa panahon ngayon guys, naglipana na yan ngayon guys, yung mga ganyang toksika ng mga tao guys, di talaga natin maiwasan. Kaya dapat sa atin ay maging na lang, yung tahimik na lang tayo kung mayroon, lalo na pag pa lang, yung nag-uumpisa pa lang tayo guys, yung wala pa tayong napapatunayan ba, parang pa lang na nag-uumpisa pa lang na yung umuusbong yung ating pamumuhay guys. Dapat talaga move in silence, ika nga nila. Kasi na-experience ko yan noon guys, katulad nung nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko pa, na dati talaga guys ay napakalakas ng aking online selling, katulad nga nung sinabi ko, as in talaga tinatangkilik ng mga buyers. Ang dami talaga kapag nagpo-post ako sa online guys, napakarami talaga yung mga nagko-comment, at saka minsan nag-order sila doon na rin sa comment section. Pini-place na nila yung order nila, tas doon na lang din doon na lang nila inaano yung mga address nila o di kaya yung mga contact number nila. May mga ganun akong na-experience. Tapos yung parang nagbo-boom na talaga yung business ko guys, hindi talaga maiwasan na pati mga kapitbahay ay naiinggit. Kasi guys, ang tao kapag mainggit yan sila guys sa kapwa nila, gagawa yan ng paraan para i-drag down ka guys, para ay hilahin ka pababa. Kasi talagang marami sa ating mga tao, mga lalo na mga Pilipino, marami talagang attitude ng mga Pilipino na mga crab mentality guys. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng crab mentality? Yung mga tao guys nga inihahalan tulad sa crab yung pag-uugali nila. Kasi di ba, pansin nyo ba yung mga limasag, kapag yan ay ilagay nyo sa isang lagayan yan guys, halimbawa ilagay nyo yan sa malalim na timba guys, tapos diba nag-uunahan yan sila sa pag-akyat, tapos pag may nauna sa kanila, naungusan sila ng mga kasama nila, hinihila nila pababa yung mga kasama nila. Ganon din sa tao guys. Kaya inahalin tulad yung mga tao sa sa pag-uugali ng isang crab. Kaya nga sinasabing crab mentality, kasi nga yung mga tao hindi mo maiwasan na kapag ikaw nagtatagumpay ka na, kahit kaibigan mo pa yan guys, kung kung toxic yan, gagawa ng paraan yan para ay hilahin kayo pababa guys. Kasi ayaw nila nga magtagumpay kayo, kasi gusto nila kung ano yung level nila, hanggang doon lang din yung level mo. Aminin na natin sa sarili natin yan, kasi ako ilang beses ko talaga yan na experience na akala ko kaibigan ko, akala ko kakampi ko, akala ko yun ang magpupush sa akin para umangat ako. Hindi pala, kasi kaibigan ko unang-una pa lang naiinggit sa akin. Napansin ko na lang nung bandang huli na siya pala yung unang-unang hindi natutuwa sa akin sa mga nangyayari sa buhay ko noon. Tapos katulad nga nung sinabi ko nung sa balikan natin yung sa pag-online selling ko guys, kasi guys, yung iba dyan kapag naiinggit, magsisend ng evil eye yan sa inyo guys. Gagawa ng paraan, magsend ng evil eye para kayo ay hindi bumenta, o di kaya susumpain nila guys. Yan sila ng mga salita na susumpain ka para ikaw ay hindi makakuha ng buyers, para ikaw ay hindi magtagumpay, para ikaw ay hindi umangat, mga ganon. Kasi din ang nangyayari sa akin dati, noong halos araw-araw ako may delivery guys. Araw-araw din kasi ako nagpo-post ng aking mga proof of transactions. Kasi yung sa akin naman guys, hindi naman yun na pinagyayabang ko. Kasi nga online seller ako, nanghahatak ako ng mga magiging resellers ko para ay umunlad ako. Nagpo-post ako ng mga proof of transactions ko, yung mga proof of delivery ko, para paniwalaan nila ako na legit akong online seller. Yun naman ang nasa isip ko noon. Hindi naman ako nagpo-post ng aking mga proof of transactions
proof of delivery para ipagmayabang sa ibang tao. Nagpo-post ako halos araw-araw sa aking timeline sa FB ko noon hanggang sa ano na lang na deactivate yung FB account ko kasi kinaingitan pala ako, kinainisan ako kasi may mga pinopost ako mga products dati na mga taste like na ganun. Siguro may nag-report sa akin. Hindi ko alam kasi baka yun ang pinagdudahan ko na dahilan kung bakit na-deactivate yung aking account dati. At saka pansin ko rin dati sa mga kapitbahay ko kapag nagpo-post ako kasi halos lahat sila miyembro sila sa groups, alam talaga nila na tinatangkilik yung aking mga produkto kasi pag nagpo-post ako talagang dinadagsa ng mga comments at saka yung mga nag-order talaga dinadagsa yung aking post noon. Ginagawa ng mga kapitbahay kapag alam na nilang nagpo-post ako, kanya-kanya silang patugtog ng mga sounds para gusto nilang i-distract ako para hindi ako makapag-focus ganon. Hindi ko na mamalayan kung kaninong sounds yung papakinggan ko, ang lalakas pa naman. Tapos minsan bigla na lang may dadaan sa harapan ko kasi dati sa tinitirhan ko walang signal sa loob ng bahay. Kaya pag nagpo-post ako, kailangan kong lumabas sa terrace, sa labas. Bigla na lang may daan sa harapan ko, tapos pag tapat sa akin, sisigaw ng malakas na malakas. Yung mga ganon, parang dinidistract nila yung aking mga ginagawa para siguro ay mawala ako sa focus, mawala ako sa concentration doon sa mga ginagawa ko. Yun ang yun ang duda ko talaga sa kanila kung bakit ginagawa nila yung ganon. Kaya talagang sinasabi ko sa inyo, hindi talaga maganda na ipinopost natin kung ano man yung mga naging success natin or mga achievement natin sa buhay, guys. Lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo, guys. Pwede kayong mag-post ng ganyan kung talagang successful na kayo, guys. Marami na kayong napatunayan kasi hindi na kayo kayang hilahin pababa kasi nasa taas na kayo. Pero kung nag-uumpisa pa lang kayo, nag-uumpisa pa lang umusbong yung business nyo o yung career no, ano man yan, huwag ninyong huwag nyo i-post sa social media yan kasi hahatakin kayo ng mga inggitero pababa para ay kayo ay pumantay sa level nila, guys. Kasi nga katulad ng mga tao na wala namang, 'di ba, may mga tao na walang mga pangarap sa buhay. Aminin na natin, may mga taong ganyan. May mga tao na kung may pangarap man, walang skills, walang mga kakayahan ba, ganon, mga ganong tao, guys. Ayaw din nila na yung kaibigan nila o yung kamag-anak nila o yung katrabaho nila ay magtagumpay. Gusto nila i-level lang sa kanila kasi ayaw nga nila na ayaw nila na maungusan sila, ayaw nila na sila yung parang matabunan sila. May mga ganun talagang tao, hindi natin yung maaalis Kaya kung ako sa inyo, guys, manahimik na lang kayo, guys. Kung may mga achievement bang kayo, huwag ninyong i-share yan. Mas maganda yung low-key lang kasi pag mga ganun, guys, na lang, bulatin nyo na lang yung mga kakilala nyo, yung mga kamag-anak nyo. Bulatin nyo na lang na isang araw pala successful na kayo, na natupad na pala ninyo yung mga pangarap nyo. Kaysa naman yung post kayo ng post na ginagawan kayo ng paraan na para hindi kayo magtagumpay, sinisindan kayo ng mga evil eye, sinusumpa kayo, di ba, ng iba, yung sumpa pa naman at saka evil eye, guys, tatalab yan kapag ikaw wala kang protection, lalo pag hindi ka naman godly people or godly person, hindi ka mahilig mag-pray, hindi ka mahilig hindi ka malapit sa Diyos, tatalab yan, yung mga evil eye at saka sumpa na yan, tatalab yan sa mga taong hindi maka-Diyos. Maniwala kayo sa akin kasi pinagdaanan ko yan lahat, guys. Kaya na yung aking pag-online selling noon, naudlot. Akala ko doon ako magtagumpay kasi talagang akala ko magiging successful ako doon talaga, magtuloy-tuloy na, pero hindi kasi kinainggitan nga ako, kinainisan ako, ginawa ng paraan talaga para pabagsakin ako. Nagtagumpay sila kasi natigil ko yung aking pag-online selling dahil sa mga ginagawa nila. Tsaka doon ko na-realize na hindi pala talaga maganda na nagpo-post ka ng mga achievement mo o yung mga kaganapan sa buhay mo kasi hindi natutuwa ang karamihan sa ibang tao, guys. Mas matutuwa pa sila kung yung mga ipopost mo dyan, mga walang kakwenta-kwenta, yung parang iisipin nila na walang mangyayari sa buhay mo, isipin nila na wala kang pangarap, ganyan. Mas maganda pang yun ang ipopost mo kasi wala pang maiinggit sa'yo, wala pang maiinis sa'yo. Kaya ang sa akin lang naman, guys, nagbibigay lang ako ng babala sa inyo kasi para hindi rin mangyari sa inyo yung mga nangyari sa akin noon, na kampante na ako na yun ang doon na ako magtagumpay, na yun na yung stepping stone para ako ay para ako ay maging successful sa buhay ko, pero hindi nangyari kasi nga
kinainggitan ako, kinainisan ako ng marami. Gumawa sila ng paraan para pabagsakin ako, para pumantay ako sa level nila. Kaya yun nga, yun ang nangyari sa akin. Naudlot yung aking pag-online selling na ano na dati, na talagang masasabi ko talaga na successful yung naging resulta ng aking pag-online selling. At saka may napanood din ako na guys, na parehas ko na TikTok siya, affiliate siya. Nagpo-promote din siya ng mga products. Napanood ko na sabi niya, nagla-live daw siya, tapos ginugulo siya ng mga kapwa niya TikTokers na nagko-comment daw ng kung ano-ano na hindi naman related doon sa product na nagla-live niya. Tapos kung ano-ano daw sinasabi sa kanya. Kasi nga, yung mga ibang, hindi rin natin masisisi yung mga kapwa din ng mga TikTok affiliate, mga affiliates din sila. Kasi yung iba din kasi na mga TikTok affiliates na na kumikita na ng malaki, pinagmamalaki nila yung kita nila, as in ipino-post nila na ang benta nila sa isang buwan umaabot na ng million or 100,000 na mga ganun na, tapos ang komisyon nila umaabot ng 100,000. Pinagmamalaki nila, ipino-post nila, alam nilang may kapwa sila ng mga TikTok affiliates na hindi pa kumikita, na kahit anong effort, anong gawin ng iba, hindi makakuha ng benta kasi hindi nga makuha yung mga kung anong style yung ginagawa nila. Ay hindi naman magkaparehas kasi ang kakayahan ng tao, kaya yung iba hindi nakakakuha ng benta, yung iba na umaangat na, ipinagyayabang nila yung kanilang mga achievement. Hindi nila masisisi yung iba kasi nga yung iba ay kahit anong gawin hindi makakuha ng benta, ilang buwan nang nagti-TikTok affiliates walang benta. Kaya ang ginagawa nila, dinidistract na lang nila yung mga nasa taas na, yung mga kumikita na ng malalaki, para ay hindi makapag-focus. Yun ang yun talaga ang psycho ko sa mga ganong tao. Bakit ginagawa nila yan sa kapwa nila? Kasi nangyari din yan sa akin. Yung sa kakanin naman, kapag nagpo-post ako ng mga kakanin ko sa groups, bigla na lang may magchat-chat sa akin ng mag-o-order, pero hindi naman related doon sa pinopost ko yung order. Halimbawa, nagpo-post ako mga kakanin yung paninda ko, naghahanap sila ng pansit, naghahanap sila ng mga Shanghai or mga lutong ulam, ganun ang in-order nila sa akin. Hindi naman related yun sa pinopost ko. Kaya talagang iba talaga yung ko doon, psycho ko sa mga ganung klaseng tao. Gusto lang nila na yung ilihis ka ng landas. Gusto lang nila na i-distract ka doon sa mo, sa ginagawa mo. Kaya may mga ganong tao talaga. Kaya advice ko sa inyo, kung kayo ay mga nag-uumpisa pa lang na gustong umasenso, gustong umangat sa buhay, manahimik na lang muna kayo. Wag ninyong i-share yan kung ano man yung mga naging achievement nyo na, kasi nga hindi pa kayo ganun ka-successful, nag-uumpisa pa lang kayo. Kung gusto nyo magtagumpay guys, i-keep nyo na lang muna yan sa sarili nyo. Gulatin nyo na lang yung ibang tao na ayun pala, naging successful na kayo, marami na kayong napatunayan sa buhay nyo. Kaya guys, para ay maabot nyo kung ano yung mga gusto nyong maabot sa buhay nyo, ano yung mga pangarap nyo guys. Magiging successful kayo sa buhay nyo. Maging low-key na lang muna kayo guys. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Sana may natutunan kayo sa araw na to, at sana kung nagustuhan nyo yung video ko guys, paki-like naman at saka pa-subscribe na rin yung aking channel. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung bell button para sa susunod mag-upload ako ng panibagong video. Ma-notify kayo kaagad guys. Hanggang dito na lang. God bless you all and bye-bye!